Dear Kuya Bono, isang pagbating tigib ng pag-ibig ng Diyos ang sumainyo at sa lahat ng subscribers mo. Kilala ako sa aming lugar sa pangalang Bebang, kaya't ito na rin ang itawag mo sa akin. Hindi ko na maalala kung sino ang nagbigay sa akin ng palayaw na ito. Basta sa amin, kung mahirap ka, wala kang karapatang matawag sa magandang pangalan. Yung tatay ko nga lang ang tumatawag sa akin pangalan na Belinda. Lahat ng tao sa amin, Bebang ang tawag sa akin. Namulat ako sa mahirap na pamumuhay, Kuya Bono. Dati ay nakatira kami sa bukid, kasama ang nanay at tatay ko. Ang nakababa ng kapatid kong sina Dadang na Dayanoy na Gerald talaga ang pangalan. Ako ang panganay. Ang lupain kung saan nakatirik ang aming bahay ay pagmamayari ng amo ni tatay sa pagsasaka na si Sir Alfonso. Ang aming bahay noon ay yari sa kawayan, buho at kugo ng bubong. Maraming puno sa paligid. Sa harap at magkabilang gilid ay bukid sakahan at sa likod ay tuyong lupa. Hindi nabubukid pero natatamnan naman ng gulay. At sa gawi pa konti sa likod, pababa, ay ang sapa na kay linaw at kay lamig ng tubig. Galing kasi ito sa bundok sa may di kalayuan. Habang ako'y lumalaki ay wala naman akong reklamo sa buhay at naging normal na lang sa akin ang mainggit sa ibang bata sa eskwelahan dahil marami silang mga gamit na wala ako. May mga laruan sila na sa pangarap ko lang nalalaro. May mga pagkain silang ni minsan ay hindi ko pa natitikman. Inggitera ako, Kuya Bono, noon. Pero hindi ako nagrereklamo kasi sanay na ako sa buhay na meron kami. Ilang beses nang sinabi ng nanay noon na magtiis kami at kung kami ay magtsatsaga at mag-aral mabuti, baka sakali darating ang panahon ay magbabago din ang buhay namin. Matapang si nanay, Kuya Bono, mabunganga, mapanakit. Hindi lang miminsang nangyari yung maghabulan kami sa bukid, siya ay may dalang itak. Puputulin daw niya ang pako para hindi na ako makagala. Dapat kasi ay nakauwi na ako ng bahay sa oras na 5:00 ng hapon galing ng eskwela, pero napapasama kasi ako sa mga kaibigan ko sa pamamasyal sa baryo. Sumasama kasi si nanay kay tatay sa mga gawaing bukid at gusto niya pag uwi niya nakasaing na pero hindi pa kasi nga gumala pa ako. Uusok na yun sa galit, kukunin ang itak at puputulin nga daw ang pako. Ako naman ay tatakbo at hahabulin niya ako. Paikot-ikot kami sa palibot ng bahay. Pag hindi niya nakaya, pagod na, papasok na siya sa bahay at ako naman ay magpapaabot ng gabi sa ilalim ng puno ng mangga sa gawing harapan ng bahay. At pag dumating si tatay kahit lasing ay hahanapin ako. Tsaka pala ako makakapasok ng bahay pag andun na si tatay na siyang kakampi ko kahit mali ako. Lasenggo si tatay, Kuya Bono. Wala siyang pang-inom pero marami siyang kaibigan. Magaling kasi siyang makisama at mahusay magpatawa kaya't kali-kaliwa ang barkada niya. Pero kahit ganon si tatay, mahal na mahal ko siya kasi ako ang paborito niya. Isa siya sa 4 na taong nagsabing maganda ako. Kung hindi nga lang daw sana ako maitim o sunog sa araw, maganda raw sana ako. Bilugan kasi ang mga mata ko, Kuya Bono, mahahaba ang pilik mata ko, cute ang ilong ko at magandang hugis ng aking mga labi. At pantay-pantay ang mga ngipin ko. At ang buhok ko'y natural na unat at bagsak. Malambot kahit na madalang ako makapag-shampoo noon. Pangalawang taong nagsabing maganda ako ay si Lolo noong buhay pa siya. At bata pa ako noon. Si Tokko ang pangatlong nagsabing maganda ako. Matanda ng 1 taon sa akin si Tokko na Robin talaga ang pangalan pero nabigyan din ng pangit na palayaw dahil siya ay mahirap ding kaya namin.
Pero siya ay napalayawan ng toko dahil nung bata siya ay ginagaya niya ang tunog ng toko o hunyango. Kaya yun, naipangalan tuloy sa kanya ang toko. Gwapo din sana si Tokko kung hindi lang maitim at sunog din sa araw. Napakasipag kasi niya sa bukid nila. Matangkad siya at magandang pangangatawan. Mayroon siyang dimples na lumalabas kapag siya'y ngumingiti. Medyo makapal ang mga kilay niya at may katangusan ang kanyang ilong. Si Konsehal Paeng noon ang nagsabing kung maputi lang daw sana si Tokko at maayos ang forma, daig pa daw sana niya ang ibang artista sa kagwapuhan. Bading si Konsehal Paeng at madalas niyang biruin si Tokko. Magiging mag-asawa daw sila pagdating ng araw. 16 anyos na ako nung sabihin sa akin ni Tokko na maganda ako. 17 naman siya noon. Sa sayawan niya, nasabi sa akin yon. Doon kasi sa aming lugar kapag may kasal, ang halos lahat ng dalaga ay imbitado sa sayawan. Nakahilera kami mga kadalagahan sa mahabang upuan at kami ay pagpipilian ng mga binatang sasayaw. 5 beses akong isinayaw ni Tokko nung gabing yun, Kuya Bono. Yung unang pagkakataon niya akong isinayaw, ang sabi niya, "Kanina pa kita tinitingnan. Akala ko hindi ikaw yan. Maganda ka pala pag nakaayos ka. Pag hindi ako nakaayos, pangit ako, ganun." Hindi naman. Nanibago lang ako, Bebang. Parang ngayon ko lang kasi napansin na maganda ka pala talaga. Huwag kang mag-alala, Tokko, kasi gwapo ka rin naman sa paningin ko. Hindi ko matandaan yung naging usapan namin sa pangalawa at pangatlo at pang-apat na pagkakataong isinayaw ako ni Tokko. Parang ngumuya lang siya ng ngumuya ng V-Fresh noon habang sinasayaw ako. Pero yung panghuli, tanda ko pa. Bebang, okay lang kaya kung ligawan kita? Bakit? Gusto mo na rin bang mag-asawa? Ingit ka kay Balong? Tanong ko na yung lalaking ikinasal ang tinutukoy ko. Halos ka-age lang kasi namin si Balong. Hindi naman ako naiingit pero bigla akong tinamaan sa'yo eh. Pakiramdam ko nga tuloy, mahal na kita eh. Ay, ewan ko sa'yo, Tokko, ang dami mong alam. Bakit? Ayaw mo ba sa akin? May iba ka bang gusto? Wala. Yun pala eh, di payagan mo na akong manligaw. Eh bahala ka. Bakit mapipigilan ba kita? Eh Bebang, may pag-asa ba ako? Ewan. Sige. Hindi naman ako nag-aapura, Bebang eh. Basta mula ngayon, tandaan mo, nandito ako, nagmamahal sa'yo. Fourth year ako nun sa high school na magsimulang manligaw si Tokko, Kuya Bono. Nadatnan ko siya isang hapon sa bakuran namin at nagsisibak ng kahoy habang nakabantay si tatay sa kanya. Nakatawa si tatay sa akin nang bumungad ako. "Nagpapakitang gilas itong manliligaw mo, anak eh." Nakatawang sabi ni tatay, pero hindi ko magawang ngumiti dahil pagod na pagod ako sa haba ng nilakad ko. Lunes hanggang Biyernes ako naglalakad ng 3 kilometro tuwing uwian ng hapon. Pero napapagod pa rin ako at uhaw na uhaw, kaya't diretso ako sa aming tapayan para uminom. Ang tapayan, para sa mga hindi nakakalam, ay ang sinaunang water dispenser. Lumabas din naman ako pagkatapos kong uminom ng tubig at nagbihis. Nasulyapan kong nakasalang na noon ang aming kalderong may asin sa ibabaw ng takip at patay na ang apoy, at nahulaan kong si Boknoy ang nautosang magsaing kaya hindi na ako magsasaing. Nakita ko si Tokko sa duyan na nakasabit sa puno ng malaking mangga sa tabi ng kalsada, gawing harapan ng bahay namin.
Nasa 15 hakbang ang layo ng manggang yun mula sa aming bahay. Ilang bagyo nang dumaan, ngunit ang manggang yun ay nahulasan lang noon ng dahon pero hindi natumba. Nakailang palit na rin kami ng bubong at dingding dahil sa mga nagdaang malalakas na bagyo, ngunit ang manggang yun ay hindi man lang nabalian ng sanga. Marahan akong humakbang palakpit sa kinaroroonan ni Tokko nang marinig kong magsalita si nanay. Oy, bebang, mahiya ka naman kay Tokko, ano? Napakasipag na tao yan, ikaw ay napakatamad mo. Hala, si nanay, tamad na naman daw ako. Oy, di ba? Binagalan mo na naman ang lakad sa pag-uwi para hindi ka magsaing. Yung kapatid mo tuloy ang nautusan at ayon, hilaw na naman. Batugan! Bahagi akong nahiya noon kay Tokko kasi narinig niya mga sinabi ni nanay. Pasensya ka na sa nanay kong bungangera. Normal lang yun sa nanay. Napapagod kasi sila at marami silang inaalala. Marami silang iniisip. Sa bagay, ganyan din nga palang nanay mo, no? Bungangera din. Mas malalayo na. Pero kahit ganun yun, mahal ako noon. At mahal ko siya. Ganyan din siguro ako pag nanay na ako, no? Nakatawang sabi ko. E di sagutin mo na ako para maging nanay ka na. Narinig kong sabi ni Tokko. Gusto mo na ba talaga? Ano nga? Sa bagay, hindi rin lang naman ako magka-college. Sa pag-aasawa din lang naman talaga ako babagsak. Bakit, bebang? Gusto mong mag-college? Siyempre. E di magpakasal na tayo, tapos pag-aaralin kita. Kaya lang sa public school lang ha. Sa ISU para mura lang. Talaga Tokko, pag-aaralin mo ako? Kaya mo? Kaya ko naman pag sa iso nga lang. Tsaka syempre, magtitipid ka kasi magsasaka lang ako. Sanay naman ako magtipid kaya lang, di ba mabubuntis ako? Paano ako mag-aaral kung may anak na ako? Eh di, hindi mo na kita pupuruhan. Hindi ko nagustuhan ang narinig kong iyon kay Tokko kaya't nasampal ko siya ng mahina. Bad ka, sabi ko. Nakangiti lang siya. Gwapo nga talaga si Tokko, Kuya Bono, lalo na kapag nakangiti at noon ay aminado akong nagkakapuwang na nga siya sa puso ko lalo na't nagustuhan ko talaga ang sinabi niyang pag-aaralin daw niya ako kapag mag-asawa na kami. Gusto ko talaga, Kuya Bono, ang maranasan ng mag-college kaya't noon ay pinag-isipan kong mabuti kung sasagutin ko na si Tokko at magpapakasal na ako sa kanya. Kaya lang, bago ko pa nagawang sagutin ang paniligaw ni Tokko ay nahumaling ang puso ko sa ibang lalaki. Isang mainit na hapon yon nung bakasyon na. Tapos na ako ng high school noon, buwan ng Abril. Nagtungo ako sa ibaba, sa sapa na nasa gawing likod lamang ng bahay namin pero bago pa ako makababa ay natanaw ko ang isang lalaking naliligo sa kabilang pampang ng sapa. Nakabrief lamang siya at kay puti ng kanyang balat. Hindi ko binaba ang tingin ko kahit nung mapansin niya ako at humarap siya sa akin. Napakagwapo niya at parang napapalunok ako noon kapag napapatitig ako sa katawan niyang kapirasong brief lamang ang kanyang saplot. Tumuloy ako sa batuhan at nagtampisaw ako sa malamig na tubig. Maya-maya pa'y lumangoy siya mula sa kabilang pampang palapit sa akin. Medyo malalim kasi sa gitna ng sapa. Hi, Binibini. Magandang araw sa'yo. Bati niya. Sinulyapan ko lamang siya kahit may ramdam akong kilig noon. Ako nga pala si Jonard. Diyan ako nakatira kina Ambo. Pinsan ko siya. Nagbabakasyon lang ako dito. Bakit? Taga saan ka? Taga Maynila ako. Kaya pala maputi ka. Nakakaputi daw ang tubig sa Maynila, sabi nila. Oo nga. Marami kasing halong chlorine. Pero alam mo bang ayaw ko ng maputi? Kaya ako nagbabakasyon dito para magpaitim. Baliw ka ba? Ikaw lang nagsabing ayaw mo ng maputi.
Totoo nga. Kaya nga mula nung dumating ako dito nung isang araw, tuwing ganitong oras nandito ako sa sapa. Nagbababad para mabilis akong umitim. Bakit naman gusto mong umitim? Mas malakas kasi ang dating kapag dark. Kaya nga ikaw ang ganda-ganda mo sa paningin ko eh. May boyfriend ka ba? Wala. Pwedeng manligaw? Ganyan ba talaga kayong taga Maynila? Unang kita pa lang ligaw agad? Maiksi lang ang buhay ng tao. Kaya ang pwede namang gawin ngayon, hindi na dapat ipagpabukas. Kaya ikaw, sigurado may girlfriend ka, gwapo ka eh. Ha? Nagwapuan ka sa akin kasi maputi ako. Hindi ko siya sinagot. Halika dito sa tubig. Masarap dito, malamig. Noon Kuya Bono ay nagpalingalinga ako sa paligid kasi gusto ko talagang tumalon sa tubig. Noong wala akong makitang ibang tao ay bumaba ako sa tubig na lalo pang ikinatuwa ni Jonard. Unang kita pa lang namin ni Jonard Kuya Bono noon pero parang kay gaan na ng loob ko sa kanya. Masarap kasing pakinggan ng boses niya at pananalita. Matatas siyang magtagalog at isa pa, talagang gwapo siya para sa akin. Mahigit isang oras siguro kami ni Jonard sa sapa at hindi pa sana ko aahon pero narinig ko ang bunganga ni nanay. Sigaw ang pangalan ko. Umakyat na ako at hindi ko na nagawang lingunin si Jonard nung sabihin niyang bukas ulit. Hihintayin kita dito. Medyo malayo pa ako sa bahay ay dinig na dinig ko ang bunganga ni nanay. Kahit na malakas din ang patugtog ni Boknoy ng mga Ilocano songs na paborito niya. Noon ay sinisermonan ni nanay si tatay na alam kong lasing na naman noon. Umikot ako sa harap ng bahay dahil nakasampay doon ang tuwalya. Natawa ako nang makita kong pilit isinasayaw ni tatay si nanay dahil ang tugtog noon ay ang kantang Tagapulot na isang balseg Ilocano. Noong una ay tila galit si nanay pero nung tumagal ay parang nagustuhan na rin niya ang sumayaw kapartner si tatay. Pinanood ko sila at ako'y nakangiti. Nang mapansin ko ang pagdating ni Tokko na dumiretso sa duyan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Nakatawa din siya habang pinapanood ang mga magulang ko sa pagsasayaw ng balseng Tagapulot. Denggem ubiyak ko, denggem tibaga ay ayatin ka, kasta kamit kanya. Denggem tuy aso, iring tuy puso, nabayag laidin, adita naging nilim. Denggem tuy gutok, gutok tuy puso, aw-awagan ka, tenggem ka din ala. Umay kato'y sibay, puso may payapay, kaplon may ipan, ilig kan senaan. Iliwek di ka rin yuni, ayat di damdamo. Inairot nga arakok, abuyugan tiyas naso. Iliwek agek na samsamit ngem Tagapulo. Asa bayang tiap aprus apiras ti buko. Iliwek ti areng-eng titileng tilapayag. Umaykan ugyag ko mailiwag ko na iken ka. Makita mo na. Kahit simple lang ang buhay natin, masaya naman. Ito ang bukad sa akin ni Tokko nung puntahan ko siya sa ilalim ng mangga noong matapos akong magbihis. Yung pagsayaw ni nanay at tatay ang tinutukoy niyang masaya. Oo, masaya nga. Kaya lang, iba na ang takbo ng isip ko noon, Kuya Bono.
Si Jonard na ang laman ng isip ko noon at parang mas gusto kong maranasan ng buhay na kasama siya. Parang gusto ko noon na may iba namang buhay na maranasan ko, ibang mundo. Hindi yung kinalakhan kong simple nga pero masaya gaya ng tinutukoy ni Tokko na siyang buhay na kaya din lang niyang ibigay sa akin. Napakainit ang panahon, alaman ng hangin. Narinig kong sabi ni Tokko, hindi ko yan pinansin. Sagutin mo na ako, Bebang. Magpakasal tayo sa June. Alam mo, Tokko, sabi nila, ang pag-aasawa daw ay hindi parang kaning isusubo na kapag mainit, pwede mong iluwa. Napatingin siya sa akin pero hindi siya umimik. Pag-isipan muna natin mabuti, Tokko. Huwag tayong padalos-dalos. Sabi ko pero palusot ko na lang ngayon na dahil ang totoo, kapag nagkamabutihan kami ni Jonard ay tatalikuran ko na si Tokko. At iyon nga ang nangyari, Kuya Bonong. Nung sumunod na araw, 2:00 ng hapon ay bumaba ulit ako sa sapa at nadatnan ko na doon si Jonard na halatang sumaya ang mukha nung makita ko. Tuloy-tuloy na ako sa pagbaba sa tubig. Sinalubong niya ako at ang sabi niya, napuyat ako kagabi sa pag-iisip sa'yo. Mahal na kita, Bebang. Ganito ang marubdob niyang sabi habang nakatitig sa mga mata ko. Kasunod nun ay bumaba ang tingin niya sa mga labi ko at kumabog biglang dibdib ko nang ilapit niya ang mukha niya sa mukha ko. Bahagya ako napatras at iniharang ko ang braso ko sa kanya para hindi siya makalapit, ngunit niyapos niya ako at pinilit niya akong hagkan. Noong una nagpupumiglas ako pero nung magtagal ay parang gusto na rin ng katawan ko ang pagkakalapat ng mga labi niya sa labi ko. Hanggang sa maramdaman kong ang mga kamay kong kanina lang ay nakaharang sa kanya ay nakayapos na sa batok niya. Matagal ang halikang yon, Kuya Bono, at nakadama ako ng hiya. Ewan ko kung bakit bigla na lang akong umahon ng sapa at mabilis akong umuwi ng bahay kahit paulit-ulit ang pagtawag niya sa pangalan ko. Nagkulong ako sa tulugan ko habang hinahaplos-haplos ng mga daliri ko ang labi ko. Iyon ang unang halik na naranasan ko, Kuya Bono. At pagkaraan ng ilang minuto ay ramdam ko ang kagustuhang bumalik sa sapa. At muling maranasan sana ang halik na yon, ngunit nakadama pa rin ako ng hiya. Kaya't nagbihis na lamang ako at nahiga, habang paulit-ulit na binabalikan ng isip ko ang tagpong yon sa pagitan namin ni Jonard. Hindi ko hinarap si Tokko kinagabihan nung dumating siya. Nagkunwari akong masama ang pakiramdam ko. Ang sabi ni nanay baka daw nakasagasa ako nang hindi ko nakikita dahil sa pagpunta ko sa sapa. Inutusan pa niya akong magpunta sa albularyo pero hindi ako kumibo. Kinabukasan 2:00 ulit ay bumaba ako ng sapa, ngunit nalungkot ako nang makita kong wala doon si Jonard. Sumalampak ako sa ibabaw ng malaking bato at nag-abang ng pagdating niya nang bigla na lang may nagsalita sa likod ko. Ang lungkot mo naman, sabi ng boses. Paglingon ko si Jonard ang nakita ko, nakadamit pa at naka-shorts. Nalungkot ka ba kasi hindi mo ako nadatnan sa tubig? Hindi ko siya sinagot. Mahal mo na ako, no? Jonard, di ba dapat nanligo ka muna bago mo ako inilikan? Sabihin mo sa akin, Bebang, mahal mo na ba ako? Oo. Ikaw, mahal mo na rin ba ako? Oo. Nung una pa lang kita makita, Bebang, minahal na kita kaagad. Totoo ba? Oo. Promise, cross my heart and hope to die. Hindi ko pinansin ang sinabi niya ngayon. So paano, di tayo na,
Girlfriend na kita, Bebang. Tumangot ako bilang tugon. Muli niya akong hinagkan sa mga labi ko pero noon ay naglikot ang mga kamay niya, bagay na ikinagulat ko kaya't naitulak ko siya. Iiwan ulit kita dito pag ginawa mo ulit yan, banta ko. Sorry, pasensya ka na. Hindi ko na uulitin. Masyado kang maano sabi ko. Sorry na nga. Pero alam mo, Bebang, mabigat tuloy sa loob ko ang umuwi ng Maynila kasi may iwan kita. Uuwi ka na. 1 linggo lang talaga ang bakasyon ko dito Kailangan kong bumalik dahil sa trabaho. Ano bang trabaho mo? Dancer ako. May grupo ako, puro kami lalaki. Di magaling kang sumayaw? Tanong ko pero hindi na nakasagot si Jonard dahil umalingaw-ngaw ang boses ni nanay, tawag ang pangalan ko. Paglingon ko sa taas, nandun siya at may hawak na pamalo. Noon ko na lang ulit naranasan ang lupit na mga kamay ni nanay, Kuya Bono. Pinaghahampas niya ako ng patpat, sinabunutan ako habang masasakit ang mga salitang lumabas mula sa bibig niya. Nakita daw kami ni Boknoy nang naghahalikan kami ni Jonard at isinumbong niya ito kay nanay. Ang rason ko noon, mahal ko si Jonard, nanay. Boyfriend ko yun. Sinampal ulit ako. Umiyak na lang ako nung umiyak pero iba na ang takbo ng isip ko noon. Kinabukasan wala silang lahat sa bahay. Bababa na sana ako ng sapa nang makita ko si Jonard sa likod ng kulungan ng baboy. Nakabihis. Nilapitan ko siya. Magpapaalam na ako sa iyo, Bebang. Uuwi na kasi ako ng Maynila. Iiwan mo rin lang pala ako. Di sumama ka. Napatitig ako sa mukha niya nung sabihin niya ito. Gusto mo ba? Itanan na kita. Bumilis ang kabog ng dibdib ko noon, Kuya Bono, pero sinunod ko ang gusto ng puso ko. Mabilis akong nag-impake at sumama nga ako kay Jonard. Nakakatulog si Jonard sa bus, ngunit ako'y gising na gising dahil nawiwili ako sa mga tanawin sa daan, sa bawat bayan na nadadaanan, lalo na nung makalabas na kami ng Region 2 at Region 3 na. Yun ang unang pagkakataong makalabas ako ng Region 2, Kuya Bono. Lalo pa ako namangha noong nasa Maynila na kami. Maya-maya pa'y bumaba na kami ni Jonard at sumakay kami sa isang jeep. Tapos bumaba at saka naglakad. Pumasok kami sa isang eskinita. Kumatok sa isang pinto, dikit-dikit na mga bahay, parang yun yung tinatawag nilang squatter. Isang maputing babae ang nagbukas ng pinto. Si Aaron, tanong ni Jonard sa babae. Nasa practice, humabol ka na lang daw, sagot ng babae. Bea, ito nga pala si Bebs, ito nga pala si Bebs. Bebs, ito si Bea. Nginitian ko si Bea ngunit siya ay pilit ang ngiti at masama ang tingin kay Jonard. Bebs, dito ka muna ha. Bea, ikaw munang bahala sa kanya. Hahabol lang ako sa practice. Noon, Kuya Bono, ay nagkaroon ako ng bagong pangalan na dapat naman dahil nasa Maynila na ako. Ako ay naging Bebs at sandaling naibaon sa limot ang pangalang Bebang. Mabait naman pala si Bea, Kuya Bono.
Iniwan niya ako mag-isa sa bahay na yon noong kailangan niyang umalis upang pumasok sa kanyang trabaho bilang service crew sa isang fast food. Live-in daw sila ng boyfriend niyang si Aaron, na best friend naman ni Jonard. Ikaw nang bahala dito ha. Ituring mo ng bahay mo to kasi alam kong dito na rin kayo titira eh. Sabi ni Bea nung bago siya umalis. Yan yung bakanting kwarto ko. Linisin mo na lang. Turo pa niya sa kwartong katabi ng main door noong bago siya tuluyang umalis. Nilinis ko nga yun, Kuya Bono, hanggang sa pati salas at kusina ay nilinis ko na rin. Nagluto na rin ako. Pinakialaman ko ang maliit nilang ref. Nakita ko may itlog at hotdog. Prinito ko yon. Gabi na nung dumating si Aaron at Jonard. Guwapang-guwapo si Aaron, Kuya Bono, at kay luwang ng ngiti niya noong makita niya ako. Hello, Bebs. Welcome to your new home, sabi pa niya. Si Jonard naman ay lumapit sa akin. Niyakap ako at hinagkan. At yon ay lubhang nagustuhan ng puso ko, Kuya Bono. Masaya ako noon. Masaya ako na pinili ko ang buhay kasama ang lalaking mahal ko. Sa panibagong mundong kinasasabikan ko pa lamang matuklasan noon. Dumaan ang mga araw, Kuya Bono, hanggang sa mapagtanto ko na parang may mali. Parang hindi na masaya. Bakit kamo? Ako po ay naging labandera ng damit naming 4. Yun na lang daw, kasama na rin ang pagtataong bahay, ang share ko. Kasi si Bea ang nagtatrabaho para sa pagkain naming 4. Yung pagsasayaw ni na Jonard ay madalang namang magkapera, pinang-iinom pa nila. Hanggang sa madalas nang magalit si Bea dahil parang siya na ang bumubuhay sa amin. Hanggang sa tumanggap na rin akong labada sa labas para magkapera ng sarili ko. Pero nahihingi pa ni Jonard dahil wala daw siyang pamasahe. Hanggang sa mabuntis ako, Kuya Bono, pero ni minsan ay hindi ako nakapagpa-check up kahit na madalas sabihin ni Bea kay Jonard na ipa-check up naman daw ako. Sabi ko naman okay lang kasi natatandaan ko si nanay ay hindi rin naman nagpapacheck up nung pinagbubuntis niya ang bunso naming si Dadang. Malusog naman eh, at saka wala namang nararamdaman. Sagot ni Jonard kay Bea kapag kinukulit siya ni Bea na ipacheck up ako. Ay naku, bahala nga kayo. Palatak ni Bea na kahit madalas masungit ay alam kong nag-aalala para sa akin. Sa totoo lang mabait naman talaga si Bea, Kuya Bono, at hindi siya madamot. At alam kong nahulog na rin ang loob niya sa akin dahil nagawa niyang ipagtapat sa akin ng isang napakahalagang bagay. Inaalala kita, Bebse. Mali kasi ang naging desisyon mo ng pagsama kay Jonard. Sana hindi ka umalis sa kung saan ka man nanggaling. Alam kong mas okay ka doon kaysa dito. Okay lang naman ako dito, Bea. Ang mahalaga, kasama ko si Jonard. Bebs, may asawa si Jonard. Noon ko biglang naalala ang pamilya kong iniwan ko, Kuya Bono. Pakiramdam ko kasi noon ay nadehado ako at kailangan ko sila, lalo na si tatay na siyang kakampi ko sa lahat ng oras. Kaya pala hindi kami sa bahay nila dumiretso noong galing kami ng Isabela dahil naroon pala sa bahay nila ang asawa niya. Gusto ko nang umuwi noon, Kuya Bono, pero wala akong pera at isa pa hindi ko alam kung paano. Hindi ko kabisado ang pateros at tiyak na maliligaw ako at takot akong mangyari yun. Nung dumating si Jonard ay sinampal ko siya, nagulat siya, inambaan niya ako ng suntok pero hindi niya tinuloy. Pagod na pagod ako, Bebang. Pasasalubugan mo ako ng sampal. Muntik na kitang masuntok, lintik ka. May asawa ka na pala, hayop ka? Oo. Pero mas pinili kita. Kaya utang na loob, Bebang. Huwag mo akong dramahan. Manluloko ka? Bebang, huwag mo akong simulan.
Pagod ako kaya kumalma ka dahil kung hindi malilintikan ka. Ang kapal naman ng mukha mo. Ikaw na nga ang nanloko, ikaw pang galit. Bulyaw ko sa kanya, pero nagulat ako nang bigla niya akong sampalin ng napakalakas. Bumalandra ako sa dingding, sapo-sapo ang pisngi ko. Kaya ako iniwan si Melba dahil bungangera siya. Impyerno ang buhay ko sa piling niya. Ngayon kung gagaya ka sa kanya, palalayasin kita. Naiintindihan mo, Bebang? Palalayasin kita. Hindi ko na ulit ginalit si Jonard mula noon, Kuya Bono. Okay naman siya kung hindi siya galit eh. Lalo na nung pumasok na ring waiter sa gabi pero hindi naman nag-aabot ng pera sa akin. Kahit nung malaki na ang tiyan ko ay hindi pa rin niya ako nagawang ipa-check up. At kahit malaki na ang tiyan ko ay naglalabada pa rin ako dahil ayaw kong tanggihan yung mga nagpapalabas sa akin. Sayang kasi yung pera. Hanggang sa biglang humilab ang tiyan ko. Kasama ko noon si Jonard sa bahay pero tulog na tulog dahil puyat sa kanyang trabaho. Ginising ko siya pero ayaw niyang magising. Nung talagang masakit na at di ko na kaya ay napapahiyaw na ako noon. At noon palang nagising si Jonard pero galit pa. Lintik naman, kaingay mo ba? Natutulog ang tao eh. Manganganak na ako, Jonard. Alumpihit kong sabi. Noon pa lang siya nataranta, hindi niya malaman ang gagawin niya. Huwag kang sumayaw. Lumabas ka at tumawag ka ng sasakyan. Dalhin mo ako sa ospital. Namimilipit kong sabi pero biglang nagdilim ang paningin ko. At nung mamulat ako ay napakaliwanag ng paligid, puting-puti. Pero paglingin ko sa gilid ay nakita ko si Bea. Napakalungkot ng mukha niya. Noon ko palang napagtanto na nasa ospital ako, lalo na noong maramdaman ko ang kirot sa may baba ng tiyan ko. Tinitigan ako ni Bea habang pailing-iling siya. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ko. Sayang yung baby mo, Bebs. Ang ganda pa naman. Bakit sayang? Walang buhay ang baby mo nang makuha nila sa tiyan mo. Ha? Nasesaryan pala ako, Kuya Bono, pero hindi ko namalayan. At yun nga, patay yung baby namin pero si Jonard ay pumasok pa rin sa trabaho niya nung gabing yun. Kaya't si Bea ang nagbantay sa akin. Noong umiyak si Bea, noon pa lang din ako napaiyak. Magpagaling ka kaagad, Bebs. Tapos umuwi ka na sa inyo. Narinig kong sabi niya. Sinasayang lang natin ang buhay natin dito, Bebs. Mahal ko si Aaron at alam kong mahal mo din si Jonard pero wala tayong kinabukasan sa kanila. Hindi pa huli ang lahat, Bebs. Baka may ibang lalaki para sa atin, hindi yung dalawang yun. Bea, ba't mo sinasabi yan? Bebs, ang lawak ng mundo. Hindi mo lang kasi nakikita dahil nakakulong ka sa masikip na mundong nilikha ni Jonard para sa'yo. Ang daming nangyayari, Bebs. Ang daming nangyayari sa paligid. May mga babae dyan nagtatapos ng college, nakakakuha ng magandang trabaho. May mga babae ding nakapag-asawa ng mayaman. May mga babaeng nag-a-abroad at nakikipagsapalan sa ibang bansa. Ini-enjoy nila ang buhay nila. Masaya sila. At nabibili nila yung gusto nila. Nararating nila ang gusto nilang marating. E tayo, Bebs, na-realize mo na ba kung anong buhay meron tayo? Lalo ka na. Napakabata mo para maranasan ang miserabling buhay na meron ka ngayon. Gumising ka, Bebs. Lawakan mo ang pananaw mo sa buhay. Bea, hindi kita naiintindihan pero isa lang ang alam ko. Mahal na mahal ko si Jonard kaya ako sumama sa kanya. At hindi ako nagsisisi kung mahirap ang buhay namin. Sanay ako sa hirap, Bea. Pero hindi na ako sanay na mabuhay na wala si Jonard sa tabi ko.
Kaya kung gusto mong iwanan si Aaron, ikaw bahala. Pero ang iwanan si Jonard, hindi ko yan magagawa. Umalis nga si Bea, Kuya Bono, pero ginawa niya yon noong makalabas na ako ng ospital. Nagwala si Aaron nung dumating siya at wala na si Bea. Noon na nagsimulang humirap ang buhay namin, naranasan kong hindi kumain dahil walang pagkain. Noong medyo malakas na ako ay bumalik ako sa paglalabada, pero dumugo ang sugat ko at nagalit pa si Jonard nung sabihin ko ito. Noong bayaran na ng renta ng bahay, ako ang nadatna ng may-ari. Wala naman akong ibabayad. Bumalik siya kinagabihan at si Aaron ang nakausap. Nagkataasan sila ng boses hanggang sa marinig ko ang may-ari na nagsabing umalis na lang daw kami kung wala kaming pambayad. Noong sumunod na gabi may dalawang baklang dumating ng bahay. Nagkulong sila sa kwarto ni Aaron kasama ni si Jonard. 4 sila doon. Hindi ko alam kung anong ginawa nila. Matagal sila doon. Makaraan ng isang gabi, ibang bakla na naman ang dumating at gaya nung nakaraang gabi ay nagkulong ulit silang 4 sa kwarto. Nung umalis ang mga bakla ay narinig ko si Aaron at ang sabi niya, "Kulang pa rin tol. Baka magka-HIV na tayo. Hindi pa tayo nakakabuo ng pambayad ng bahay." Noon ay napatitig sa akin si Jonard. Tinitigan ko rin siya. Lumapit siya sa akin at ang sabi, "Bebang, kailangan mo nang umuwi sa inyo." Namatayan ako ng anak, Kuya Bono, pero ang iyak ko noon ay hindi kasing tindi ng iyak ko nung ihatid ako ni Jonard sa terminal ng bus. Nung gabi ring yun, ang sabi niya umaga na daw pagdating ko ng Isabela. Mahal na mahal ko si Jonard, Kuya Bono, kaya't hindi ko matanggap na maghihiwalay kami ng ganun-ganun lang. Ang sabi niya wala daw siyang choice. Kailangan na naming lisanin. Kailangan na naming ilisanin ang bahay dahil wala kaming pambayad. Yung kinita niya sa bakla, ibinigay niya sa akin, pamasahe ko. "Pupunta ka ba sa Isabela? Susunduin mo ba ako kapag may pera ka na?" Tanong ko sa kanya. "Huwag kang umasa, Bebang. Alam mo, kaya siguro nagkakamalas-malas ang buhay natin. Kaya namatay pa yung baby natin kasi malitong relasyon natin, kasi may asawa ako. Hayaan mo akong itama ang lahat, Bebang. Babalik ako sa asawa ko. At huwag mo na akong intayin." Alas 6 ng umaga nung makarating ako ng bayan namin, Kuya Bono. Bumaba ako mula sa bus at naglakad papuntang paradahan ng tricycle pauwi sa baryo namin. Tama namang paalis na noon si Mang Igme na naghatid lang ng misis niyang nagtitinda sa palengke. Sa kanya ako sumakay. Wala siyang imik. Panay lang ang sulyap sa akin pero nung nasa baryo na kami ay nagsalita siya. "Saan ka ba bababa, Bebang?" "Sa amin po." "Saan inyo?" "Sa amin po, sa Purok 7, sa bukid." "Anong gagawin mo doon? Wala na doon yung nanay mo. Wala na din kayong bahay doon. Nag-iba nung bagyo." "Huh? Saan po nagpunta yung nanay ko?" Napasulyap sa akin si Mang Igme. "Saan ka ba galing, Bebang? Wala ka din ng burol ng tatay mo, ah." "Huh? Burol?" Noon ay nakita kong umiling-iling si Mang Igme. Bumilis ang kabog ng dibdib ko noon, Kuya Bono. Mang Igme, pakihinto mo nga sandali. Pakihinto po." Noon ay tinigil niya ang tricycle tsaka iniharap ang mukha niya sa akin. Pero noon ay matindi ang takot sa dibdib ko. Natatakot akong marinig ang mga isasagot ni Mang Igme sa mga itatanong ko.
Nagpahatid pa rin ako kay Mang Igme sa dating bahay namin. Pero wala nang ang bahay. Pero andun pa rin yung duyan sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Marahan akong naupo sa duyan habang pinagmamasdan ang dati naming bahay na noon ay iilang hibla na lang ng kugon ang nakalatag sa dating lote ng bahay. Nanlabo ang paningin ko dahil sa luha. Nabangungot daw si tatay nung gabing sobra ang kalasingan niya. At si nanay, hindi pa nakakapagbabang luksa, nag-asawa na ng iba at sumama na sila, kasama ang mga kapatid ko sa lalaking yun na taga-Aritao, Nueva Vizcaya. Habang nakaupo ako sa duyan, iniisip ko si tatay. Ang kanyang masayang mukha, kapag nagpapatawa, kapag nagjo-joke, kapag nagsasayaw na parang timang. Naalala ko din yung mga kapatid ko kung paano kami namuhay sa bahay no yon. Naalala ko pa ang pagsayaw ni nanay at tatay sa harap ng bahay. Bakit ganun? Bakit pati buhay namin binagyo din? Namimiss ko si tatay. Ang sakit, Kuya Bono, hindi ko na pala siya makikita ulit. Wala na yung nag-iisang taong kakampi ko kahit mali ako. Wala na yung tatay ko. At hindi ko alam kung paano tanggapin yun, Kuya Bono. Narinig kong may humintong motor sa kalsada pero hindi ko nilingon. Nanatili ako nakaupo sa duyan at hinayaan ang mga luha sa mata ko. Narinig ko rin ang mga yabag ng paa palapit sa akin pero hindi pa rin ako lumingon. Nahihiya akong iharap ang mukhang luhaan. Mukha ng babaeng layas at nung magbalik ay wala nang nadatnan. Wala naman kayong kamag-anak dito, Bebang. Sa bahay ka na tumuloy. Narinig kong sabi ng boses. Pamilyar ang boses na yun. Biglang nakaramdam ng sigla ang puso ko dahil namiss ko rin ang may-ari ng boses na yun. Si Tokko. Noon pa lang ako lumingon kasabay ng pagpunas ko ng mga luha ko. Nakita ko rin sa mga mata niya ang lungkot. Gusto kong yumakap noon sa kanya, Kuya Bono, pero hindi ko yan ginawa dahil pakiramdam ko madumi ako. Malinis siya. Halika na. Baka hindi ka pa nag-aalmusal. Toko, hindi ka ba galit sa akin? Hindi na. Nagalit ka dati. Oo. Nung sumama ka sa lalaking yon, nasaan ba siya? Wala na. Hiwalay na kami. Hayop na yon. Sinira niya ang plano ko para sa'yo. Patawarin mo ako, Tokko. Napatawad na kita. Halika na sa bahay. Sabi niya at dinampot ang bag ko. Umangkas ako sa motor niya, Kuya Bono, at gusto kong yumakap noon sa likod niya dahil pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng bagong pag-asa dahil sa kanya. Nataglay sa puso ko ang pasasalamat dahil may tao pa ring handang tulungan ako. Nakakahiyaman, Kuya Bono, pero gusto kong bumawi kay Tokko. Lahat ay gagawin ko upang tuluyang mabura sa isip at puso niya ang kasalanang nagawa ko.
Kaya lang pagdating namin sa bahay nila ay may isang dalagang sumalubong sa amin. Bebang, ito nga pala si Jennifer. Magiging misis ko. Kasalan namin sa susunod na linggo. Hi, Bebang. Sayang naman nahuli ang dating mo. Naisama sana kita sa mga magiging abay. Ang ganda mo pala talaga. Pinilit ko lang ngumiti noon, Kuya Bono, pero dismayado ako. Parang gusto ko ulit umiyak. Akala ko makakabawi pa ako kay Tukko. Hindi na pala. Dahil ikakasal na siya. Nagpunta ako sa bayan nung matapos akong makialmusal kina Tukko. Sa simbahan ako nagtungo at muling umiyak habang nagdadasal. Naglakad-lakad ako sa palengke hanggang sa makita ko ang karatula sa tapat ng dry goods store na sila ay nangangailangan ng sales lady na stay in. Pinasok ko yun at nag-apply at natanggap naman ako. Na siyang lubos kong ipinagpasalamat sa Diyos dahil may trabaho na ako, may matitirhan pa ako. 3 araw pa lang ako sa dry goods store nang may inabot sa akin na sulat ang kasamahan ko. Bigay daw ng isang lalaki. Binasa ko ang sulat, galing kay Tukko. Magkita daw kami sa simbahan mamayang 8:00 ng gabi. Sarado na ang store pag ganong oras kaya't nakapunta nga ako sa simbahan at nadatnan ko na doon si Tukko. Halatang nakainom. Lasing ka? May problema? Diretsang tanong ko. Gusto kong tumakas, Bebang. Pero gusto ko kasama ka. Anong tumakas? Bakit nakakulong ka ba? Habang papalapit ang araw ng kasal namin ni Jennifer, naguguluhan ako. Mahal pa rin kita, Bebang. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Natigilan ako sa narinig kong yun kay Tukko. Bebang, anong gagawin ko? Hindi ako mapakali. Ba't ka pa kasi bumalik? Ituloy mo ang kasal niyo ni Jennifer, Tukko. Pero mahal kita, Bebang. Ikaw ang gusto kong maging asawa. Tukko, hindi kita mahal. Kahit ayain mo ako magpakasal, hindi naman ako papayag dahil hindi kita mahal. Nasamid ako nung sabihin ko yun, Kuya Bono, dahil ang totoo, kasinungalingan yon. Ang totoo, may 2 akong dahilan sa pagtanggi kong yon kay Tukko. Una, wala lang akong lakas para harapin ang mga mangyayari kung sakaling hindi nga tinuluyan ni Tukko si Jennifer. Siguradong gulo yun, malaking gulo. At wala akong lakas para sa laban na yun. Pangalawa, hindi ako karapat-dapat para sa isang malinis na lalaking gaya ni Tukko. Wala kasi siyang alam sa pinagdaanan ko sa Maynila. Hindi niya alam na nanganak na ako. At kung kadalisayan ng pagkababae ang pag-uusapan, tiyak wala akong mukhang ihaharap kay Jennifer. Siya ang karapat-dapat kay Tukko, hindi ako. Si Jennifer ay matinong babae, malinis. Wala siyang karapatang masaktan, lalo na kung ako ang dahilan, kaya't pinanindigan ko ang kasinungalingan kong yun kay Tukko sa pagsasabing hindi ko siya mahal at hindi ako magpapakasal sa kanya. Nag-ipon ako, Kuya Bono, ng pera para makabili ng cellphone. Sabi kasi ni Tukko ay may iniwan daw na cellphone number yung napangasawa ni nanay kay Konsehal Paeng. Nung makabili ako ng cellphone ay tinawagan ko yon at nakausap ko nga si nanay. Matapos ng 5 buwan ko sa dry goods store ay nag-resign ako at nagpunta ako kina nanay sa Aritao, Nueva Vizcaya. Mahirap din lang ang buhay ng biyudong na pangasawa ni nanay pero hindi naman kasing hirap ng buhay namin noon. Sa Aritao ay maraming nanligaw sa akin, Kuya Bono, pero walang nakabihag sa puso ko.
o walang nakagising sa puso ko. Naroon pa rin kasi si Jonard sa sulok ng puso ko kahit alam kong hindi na dapat. Makaraan ng 2 taon ay naisipan kong mag-abroad para matulungan ang mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral. Nag-apply akong DH at ngayon ay nandito ako sa bansang Oman. Mabait ang mga amo namin, Kuya Bono. Namin ka ako kasi 2 kaming Pinay na DH dito. Si Meryl ang kasama ko na tubong Cotabato. Binigyan ako ng boss namin ng smartphone at si Meryl ang nagturo sa akin kung paano mag-Facebook at mag-YouTube. Kaya ngayon ay isa na rin akong kahugot abangers ng DKB at etong at sinusulat ko na rin ang kwentong sana ay mabasa mo rin, Kuya Bono. Ako ngayon ay loveless. Nagkatagpo kami ni Jonard sa Facebook. Nagkakausap kami. May damdamin pa rin ako para sa kanya pero tama na. Hanggang doon na lang kami. Tama na yung leksyon na natutunan ko sa kanya. Darating din siguro yung para sa akin, sakali mang muli pang mabuhay ang puso ko. Masyado po kasi akong nasaktan, lalo na sa pagkamatay ng anak ko. Na nai-imagine ko na kung buhay sana siya ay may 3 years old baby girl na sana ako ngayon at mas inspired sana ako magtrabaho dito dahil iaalay ko lahat para sa kanya. Jasmine sana ang ipapangalan ko sa kanya at hindi ako papayag na may taong magbago ng pangalan niya. Miss na miss ko rin si tatay. Yung mga alaala niya ang laging nagpapaluha sa akin, Kuya Bono. Hanggang ngayon hirap akong tanggapin na wala na siya. At tinatanong pa rin ng isip ko kung bakit siya pa yung nawala. Kung buhay lang sana si tatay, papadalan ko siya ng mga tsokolate, mga imported na sigarilyo at pag-uwi ko, bibilan ko siya ng mamahaling alak. Kaso wala na siya. Sayang. Hanggang dito na lang muna, Kuya Bono, at sana po'y mabasa mo rin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Nagmamahal, Bebang. Inayat ka, napudnugan na tarnaw, ngemin kulbong tuy puso, kanin ka linipatan. Lupa'y pilit ko nga iwaksi, lagip mo agsulit. Dagitin panagam mo, nga ulpit ken pait, ket ngay mulat barukong ko. Belinda, kung talagang mahal mong sapat si Tokko, dapat pinaglaban mo yung pagmamahal mo sa kanya. Dapat pinakasalan mo siya. Pero hindi, di ba? Aminin mo, hindi sapat yung pagmamahal mo sa kanya. Nung dumating ka, pagkatapos ng ilang taon, at nakita mong wala na yung pamilya mo, dumating din siya. At nakaramdam ka ng pag-asa. Nalaman mong may tao pa pala na nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Pero huli na. Pero may chance na mapunta sana siya sa'yo pero hindi mo pinatulan at tama yung ginawa mo.
Tama, at maraming salamat dahil namayani ang kabaitan sa puso mo dahil hindi mo pinagkait kay Jennifer yung karapat-dapat para sa kanya. We know, napansin namin sa kwento mo na hindi mo talaga mahal si Tokko, kaya tama lang na hindi mo siya pinakasalan. At yung para sa'yo, darating din yan. Hindi mo kailangan maghintay kusa itong darating sa'yo. Maraming salamat sa'yo for sharing your story. At kahugot, happy 3K treat. Yung totoo, kulang pa talaga ng 5 bago mag-3K. Kaya lang busy na ako bukas sa susunod na araw. Kaya sinamantala ko yung time na to para makapag-upload po sa inyo. Sa ngayon, wala akong assistant. Mag-isa ko, kaya medyo mahirap. Anyway, para sa inyo at sa mga nagpapadala ng mga stories, maraming salamat po sa inyo. Marami na tayong hindi nababasa kasi karamihan mga short stories. Pero huwag kayong mag-alala, hintay-hintay lang kasi first come, first serve naman po tayo. Just watch out for your stories to be read and be a part of DKB. Again, kahugot, ingat palagi. God bless. Hanggang sa susunod na kwento. Dito sa DKB ng Bono's Love Tube.